Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Purihin ang Diyos na nagbibigay ng hangin sa ating mga ilong. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Magandang umaga sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya buksan mo ang iyong puso, buksan mo ang iyong isipan, at damin mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyong mga buhay. At magpuri ka sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya ating pag-aralan ngayon ang mga sinugo ng Diyos. Hallelujah! Yan sabi dito sa Marcos chapter 4. Sabi sa Marcos chapter 4 verse 10, nang nag-isa si Jesus sa ilang, nakarinig sa kanyang ay lumapit, nakasama ng mga 12, at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sabi sa verse 11, at sinabi sa inyo, ipinagkaloob na malaman ang lihim na tungkol sa paghahari ng Diyos. Sabi dito, sa inyo pinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamagitan ng talinhaga. Kaya nga, tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakita. Makinig man sila ng makinig, ay hindi makaunawa. Kung gayon marahil, sila ay magbalik loob sa Diyos at patawarin naman siya ng Diyos. Hallelujah! Kaya napakaliwanag ang sabi dito sa atin mga iniligtas ng Diyos. Ipinagkaloob niya sa atin ang pagkaunawa sa salita ng Diyos na puno ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Ngunit sa iba, mga tao na ayaw maniwala sa Diyos, ayaw sumampalataya sa Diyos, ayaw kumilala sa Kanyang salita. Tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita. At makinig man sila ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kung gayon, marahil sila ay magbalik loob sa Diyos at patawarin naman niya sila. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! O Diyos na dakila, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. O Diyos, ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kaya kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa pangalan ni Jesus, through the power
of the blood of Jesus at sa kapangyarihan ng patnubay ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah, purihin ka o Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya maliwanag ang sabi dito, sinabi ng Diyos, bakit talinhaga ang kanyang laging sinasabi sa atin. Dahil ang sabi dito, sa inyo pinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa pag-aari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay tinuturo sa pamagitan ng talinaga. Kaya nga tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita. At makinig man sila ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kung gayon marahil sila'y magbalik loob sa Diyos at patawarin naman niya. Kaya napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Kung nalalaman lang sana ng mga tao ang katotohanan at sila'y magbalik loob sa Diyos, sila'y papatawarin ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ang mga tao ay ayaw lumapit sa Diyos. Ayaw nila dinggin ang panawagan ng Diyos. Hallelujah! Kaya ang sabi dito sa Kawikaan ay ganito. Kawikaan chapter 1, verse 20. Ang karunungan ay umaapaw sa mataong lansangan. Tinig niya nangingibabaw sa lugar ng pamilyan. Ito'y lumalampas sa mataas na moog. Ang ugong niya naririnig sa pintuan nitong lungsod. Ang taong mangmang walang gustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa mong kalagayan? Hanggang kailan pa manatili ka sa iyong kamangmangan? Kailan mo pang isipin maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan ninyo. Dinggin ninyo ang aking mga saway. Sumasa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy ito ang aking sa inyong panawagan. Ngunit hindi ninyo pansin ang aking mga kaway. Niwalang bahala ninyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyan pansin ang pagunita ko sa inyo, sapagkat ang karunungan ay di ninyo minahal. Kay Yahweh na di natakot, kay Yahweh ay di natakot, na may kalakip na paggalang. Inyo pang ang tinanggihan itong aking mga payo, itinapon na parang dumi ang paalala ko. Hallelujah! Kaya hindi naunawaan ng mga tao ang mga talinhaga. Dahil itinapon nila na parang dumi ang paalala ng Diyos. Itinapon nila na parang dumi. Kaya nung unang panahon, lumapit sa Kanya ang mga tao at 12 apostol at hiniling sa naipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya sa inyo, ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa pag-aari ng Diyos. Sa inyo ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa pag-aari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay itinuturo sa pamagitan ng talinhaga. Kaya nga tumingin man sila ng tumingin, ay hindi makakita. Makinig man sila ng makinig, ay hindi makaunawa. Kung gayon marahil sana sila'y magbalik loob sa Diyos at patawarin naman sila
Hallelujah! Bakit hindi nila maunawan ang salita ng Diyos? Dahil sila'y gumawa ng kasalanan sa Diyos. Nagkaroon sila ng sumpa hanggat sa ika-4 salinlahi. Hindi nila naunawan dahil kung tayo ay sumusunod sa Diyos at nakikinig sa Diyos, bigyan tayo ng Diyos ng patnubay, ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa atin at magbigay ng unawa. Dalang sabi sa unang 1, chapter 2, verse 20, ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito kayong lahat ay may pagkakaunawa. Kaya kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, mayroon tayong pagkakaunawa. Yan ang dahilan bakit hindi maunawaan ng mga tao, dahil wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan mo lahat ay ipanganak sa Espiritu ng Diyos, sabi ni Jesus. Dahil ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Nagkasala sa Diyos. Kaya sabi naman ni Propeta Isaiah chapter 59, verse 2, ang sala mo ang naging dahilan kaya hindi marinig ang dalangin mo. Ang kasalanan mo ang dahilan ng paglayo ninyo sa Diyos. Dahil sa kasalanan ginawa natin, lumayo tayo sa Diyos. Lumayo sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi natin maunawaan. Hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. Napakaliwanag naman ang sabi dito sa 1. Sabi dito sa 1 chapter 14, verse 3, kapag naroon ako, ay handa ko kayo ng matiran. Babalik ako at isama kayo sa kinaroroonan ko. Sumagot si Jesus, sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamagitan ni Kristo Jesus. Siyang daan at katotohanan. Si Kristo ang daan tungo sa Amang nasa langit. At hindi rin kayo makapunta kay Kristo kung hindi kayo dalhin ng Amang nasa langit. Hindi rin kayo makapunta kay Kristo kung hindi kayo dalhin ng Amang nasa langit. Paano kayo dalhin ng Amang nasa langit? Paano? Sabi sa 1 chapter 6, verse 44, walang makalapit sa akin maliban dalhin siya ng Amang na nagsugo sa akin. Walang makalapit sa akin maliban dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lahat lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Muli kong bubuhayin sa huling araw. Kaya ito ang sikreto kung nais natin lumapit sa Diyos. Mag-aral tayo ng Kanyang salita. Salita ng Diyos, nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Dahil ang sabi sa 1 chapter 6 verse 45, nasusulat sa aklat ng mga propita, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natutong lumapit kay Kristo Jesus. Ito ang
ang paraan kung nais natin makalapit kay Kristo Jesus. Makinig tayo sa salita ng Amang nasa langit na sinasabi ng banal na aklat. Makinig tayo sa kanyang sinasabi dahil tuturuan ang lahat ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay matutong lumapit kay Kristo Jesus. Matutong lumapit kay Kristo Jesus. Tingnan mo, maraming mga tao ngayon, maraming mga tao lumalapit kay Kristo Jesus. Ang mga tao na palabasa ng Biblia, sila ang mga tao lumalapit kay Kristo Jesus. Tingnan mo ang mga tao na hindi nagbabasa ng Biblia, kahit siya reliyoso, hindi siya marunong lumapit kay Kristo Jesus. Dahil maliwanag ang sabi dito na susulat sa aklat ng mga propita, silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natutong lumapit kay Kristo Jesus. Ang mga tao na palabasa ng Biblia, sila ang lumalapit kay Kristo Jesus. Kaya hindi tayo makalapit kay Kristo Jesus dahil hindi tayo nagbabasa. Hindi natin pinapakinggan ang salita ng Amang nasa langit. Kaya sabi dito, mag-aral ka ng salita ng Amang nasa langit sa banal na aklat, sa Biblia, upang ipaunawa sa iyo ng Espiritu Santo at matuto kang sumunod kay Kristo. Matuto kang lumapit kay Kristo at sumunod kay Kristo. Dahil si Kristo lamang ang daan tungo sa langit. Dahil ang sabi dito sa mga Gawa chapter 4, verse 12, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Bakit kanino-kanino pa kayong pangalan lumalapit? Kanino pa kayong reliyon lumapit? Kay Kristo lamang. Makinig kayo sa sinasabi ng Amang nasa langit sa banal na aklat upang makalapit kayo kay Kristo Jesus. Dahil ang kanyang salita, ang salita ng Diyos, ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya sinabi dito sa Santiago chapter 1 verse 21, kaya talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal at buong pagkumbabang, tanggapin ang salita ng Diyos na nakatanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Ang salita ng Diyos ang makapagliligtas sa inyo. At si Kristo Jesus. Sabi sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ngunit iniligaw tayo ng doktrina ng ating mga reliyon. Kaya ang sabi sa Isaias, ito ang nagpaligaw sa atin, ang mga doktrina ng reliyon. Hindi na ang salita ng Diyos ang kanilang sinasabi, kundi ang kanilang sinasabi lamang ay ang kanilang doktrina ng kanilang reliyon.
Pumunta ka sa aming reliyon, ligtas ka na. Pumunta ka sa aming reliyon, ligtas ka na. Ang nagligtas sa kanyang reliyon, hindi si Kristo Jesus. Kaya sabi dito, sinabi ng Diyos kay Propeta Isaias chapter 30, verse 8, kaya tinatawag ko kasilang Rahab na inutil. Halika, isulat mo sa isang aklat kung gaano uri mga tao sila upang maging tagapagunita magpakailanman. Kung gaano kalaki ang kanilang kasamaan, sapagkat sila'y laing matigas ang ulo, mapagimagsik at sinungaling. Ayaw makinig sa aral ni Yahweh dahil gusto nila pakinggan ang doktrina ng kanilang reliyon na sila'y ligtas na. Lumapad ang kanilang tainga sa kasinungalingan ng isang reliyon. Sinabi nila sa mga lingkod ng Diyos, huwag kayong mawala ng tapat, huwag kayong magsalita ng tumpak. Ang inyong babanggitin na sa amin ang mga salitang kawili-wili lamang at mga hulang hindi mangyayari. Kaya itong ginagawa ng mga makareliyon. Mag-aral sila doon, magturo sa mga tao, mga salitang kawili-wili lamang. Pinatawa tayo. Dapat agamay kita, na ginaitok-itok, kamagirihi. At sa paglabas sa simbahan, sabihin ninyo, ang saya-saya magsimba. Ngunit ang katanungan ay ganito, ano ang natutunan ninyo sa simbahan? Ano natutunan ninyo sa simbahan? Ang inyong narinig ang mga salitang kawili-wili lamang. Yung sabi dito sa Isaiah chapter 30, verse 11, lumis kayo ng tunay na daan. Tinanggihan mo ang aking salita at sa pangalipin, kalikuan ka nagtiwala. Kaya darating sa iyo ang malagim na wakas sa iyong buhay. Darating sa iyo ang malagim na wakas sa iyong buhay. Kaya sabi sa Malakias chapter 2 verse 8, subalit lumis kayo sa daang matuwid, kayo mga kaparian, dahil sa inyong turo marami nabubulid sa kasamaan. Lumis kayo ng daang matuwid. Kayo mga ministro, mga pastor, mga pare, kaya maraming nabubulid sa kasamaan. Maraming nabubulid sa kasamaan. Kaya ang sabi dito sa Hebreo, ay ganito ang sinasabi naman sa Hebreo. Hebreo chapter 3 verse 10, kaya kinapuputan ko ang laing iyon. Kaya kinapuputan ko ang laing iyon. At sabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutunan ang aking mga daan. Hindi na nila natutunan ang aking mga daan. Sabi sa verse 11, kaya sa galit ko, aking isusumpang. Hindi sila makakapasok at makapapahinga sa piling ko. Hindi sila makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Kaya ang kinapuputan ko ang laing iyon, sabi ng Diyos. Isa ba tayo ng lahi na kinapuputan ng Diyos? Na laging nagpapakaligaw, hindi na natutunan ang aking mga daan. Kaya sa galit ko aking isusumpang, hindi sila makakapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Napakaliwanag.
Kaya makinig kayo, ito ang payo ng Diyos sa atin upang makarating tayo at makapahinga sa piling ng Diyos. Ito pakinggan nyo para maunawaan nyo. Sabi dito sa Mateo chapter 11 verse 29, pasanin ninyo ang aking mga pamatok at mag-aral kayo sa akin. Pasanin nyo ang aking mga pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababa ang loob at makasumpong kayo ng kapahingan sa inyong kaluluwa. Ito pala kung nais natin masumpungan ang kapahingaan ng ating kaluluwa. Mag-aral tayo sa salita ng Diyos. Mag-aral tayo dahil maliwanag ang sabi dito. Sa Mateo chapter 11 verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababa ang loob at magasumpong kayo ng kapahingan para sa inyong kaluluwa. Kaya maraming nag-aral ng salita ng Diyos, ngunit hindi nila masumpungan ang kapahingan ng kanilang kaluluwa. Dahil sabi dito, sinabi sa Marcos chapter 8, ay ganito sinabi ni Jesus sa Marcos chapter 8 verse 34. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninyo man sumunod sa akin, kung ibig ninyo man sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Kailangan natin pasanin ang ating cross at sumunod kay Kristo Jesus. Maraming mga tao hindi nagpapasan ng kanilang cross habang sumusunod kay Kristo Jesus. Maliwanag ang sabi ni Kristo, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninyo man sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang cross at sumunod sa akin. Limutin niya ang kanyang sarili. Kaya ito mabigat na utos ng Diyos. Kaya maraming mga tao ngayon hindi disipulo ni Kristo, kundi disipulo sila ng reliyon. Disipulo lamang sila ng reliyon. Sila'y namumuhay sa doktrina ng reliyon. Pinalagaan nila ang doktrina ng reliyon. Walang alaga sa kanilang nakasulat sa banal na aklat sa Biblia. Hindi nila naunawaan ang mga bersikulong nakasulat dahil sila'y dahil sila ay lumihis ng daan. Sila ay lumihis ng daan. Dahil maliwanag ang sabi sa Malakias chapter 2 verse 8, subalit kayo mga sardote, dahil sa inyong turo marami ang nabubulid sa kasamaan. Dahil ang tinuturo nila doktrina ng reliyon, hindi doktrina ni Kristo Jesus. Kaya nakita natin, sila'y lumihis ng daang matuwid.
Dahil ang sabi ni Kristo dito, pasanin mo ang iyong cross at sumunod sa akin. Ayaw nila magpasan ng cross. Kaya naggumawa sila ng sariling doktrina upang doon kayo mapagpirahan, mapasunod sa kanilang nais. Kaya ang sinusunod ng tao hindi ang Diyos, kundi ang pastor, ang ministro, ang pare. Yun ang sinusunod nila, hindi ang Diyos. Dahil sa doktrina ng kanilang reliyon, gumawa sila ng doktrina upang mapasunod ang mga tao sa kanila. Sila ang sinusunod ng tao, hindi si Kristo. Hindi ang Diyos. Napakaliwanag. Ating pag-aralan ng mga sinugo ng Diyos para malaman natin kung sila ba'y sinugo ng Diyos o sinugo lamang ng kanilang reliyon. Dito natin malalaman, matuklasan kung sila talaga ay sinugo ng Diyos o sinugo lamang ng kanilang reliyon. Dahil ang sabi sa 1 chapter 3, verse 34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Napakaliwanag, ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Yan ang sinugo ng Diyos. Ngunit ang sinugo ng reliyon ay nagpapahayag ng mga doktrina ng reliyon. Doktrina ng reliyon. Yan ang mga sinugo ng reliyon. Ngunit ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya napakaliwanag nakasulat na dito sa 1 chapter 3, verse 34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkaloob ng Espiritu Santo. Walang sukat ang pagkaloob sa kanya ng Espiritu Santo. Yan ang sinugo ng Diyos. God bless you, sir. God bless. Yan ang sinugo ng Diyos. Ngunit ang mga sinugo ng reliyon ay nagpapahayag ng doktrina ng reliyon. Ang pinakilala nila ang kanilang reliyon, hindi si Kristo Jesus. Yan ang mga sinugo ng reliyon. Ngunit tayo mga sinugo ng Diyos, ang ating pinapakilala ay ang Diyos. Ang ating pinapakilala ay si Kristo Jesus. Hindi ang ating simbahan. Hindi ang ating simbahan, dahil ang simbahan ay bahay dalanginan lamang. Isang bahay dalanginan, isang ospital ng mga makasalanan. Doon niriyab ang mga tao sa simbahan upang mag-aral ng salita ng Diyos, upang baguhin sila ng Diyos. Kaya ang simbahan ay isang paaralan lamang. Doon ang mga tao na makasalanan nag-aaral ng salita ng Diyos upang matuto sila at masunod si Kristo Jesus. Yan ang simbahan. Ngunit ang ginawa ng simbahan, hindi na sila tinuturuan kung paano sumunod kay Kristo Jesus, kundi kung paano sumunod sa kanilang simbahan. Yan ang kanilang tinuturo. Pinapasunod tayo sa doktrina ng kanilang simbahan, hindi sa doktrina ni Kristo Jesus. Dahil ang sabi dito sa 2 Korinto, ay ganitong sinasabi sa atin ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Pablo at sinabi niya sa mga taga-Korinto. Sabi dito, kaya ako, sugo ni Kristo,
parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo sa pamagitan ko. Yan ang sinabi ng Diyos kay Pablo at sinabi niya sa taga-Korinto. Kaya yan ang sabi ng ikalawang Korinto, chapter 5, verse 20, kaya ako sinugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo sa pamagitan ko, upang makipagkasundo kayo sa Diyos. Kaya maliwanag, hindi ba natin nanawa ng ibig sabihin nito? Ako'y sugo ni Kristo, parang Diyos na rin namanhik sa inyo. Bakit parang Diyos namanhik sa inyo? Dahil binabasa natin ang salita ng Diyos sa Biblia. Kaya pa pumasok sa tainga ninyo ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay namanhik sa inyo. Pumasok siya sa inyong puso. Pumasok siya sa iyong kaisipan. At maunawaan mo ang Diyos. At masunod mo ang Diyos. Kaya yan ibig sabihin, kaya ako sinugo ni Kristo. Sabi sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 20, kaya ako sinugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo sa pamagitan ko. Dahil binabasa natin ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay pumasok sa tainga mo. Pumasok sa puso mo. Pumasok sa kaisipan mo. Kaya parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo. Dapat ito maunawaan ng mga tao na may pag-ibig sa Diyos, na sumusunod sa Diyos, mga lingkod ng Diyos. Yang sabi dito sa 1, ay ganito naman sinasabi sa 1, chapter 20, verse 21. Sinabi naman ni Jesus, susuma sa inyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Napakaliwanag kung paano si Kristo Jesus sinugo ng Amang nasa langit. Kaya tayo sinusugo rin ni Kristo. Sinusugo rin tayo, ipayag mo ang aking salita. Sabi ng Amang nasa langit, pinayag ni Kristo Jesus. At sinabi rin ni Kristo na ipayag mo ang salita ng Diyos. Kaya pinayag natin ang salita ng Diyos. Napakaliwanag, sinabi naman ni Jesus, susuma sa inyong kapayapaan kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kaya lahat tumatanggap ng Espiritu Santo, sila'y mga sinugo ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 34, ay ganitong sinasabi, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkaloob ng kanyang Espiritu Santo. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Maliwanag ito sa mga tao na pinili ng Diyos. Ngunit sa mga tao na may sumpa, ito'y madilim. Madilim sa kanila, hindi nila maunawaan. Dahil sinabi na dito, ang mga talinaga sumasaya dahil sa inyo, ipinagkaloob malaman ninyo ang paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, tumingin man sila, hindi sila makakita. Makinig man sila man ng makinig, hindi sila makaunawa. Dahil sila may sumpa. Kaya minsan ang salita ng Diyos ay hindi nila naunawaan, na misinterpret nila.
Ganito magpahayag ng Diyos. Ito isang pattern ng Diyos. Pattern. Ito isang pattern na si ating sinusunod. Ang sinusunod natin, hindi mga idea ng reliyon, kundi idea ni Kristo Isos. Ang sinusunod natin ay pattern ng Diyos, hindi pattern ng reliyon. Ito ang pattern ng Diyos. Makinig kayo para maliwanagan ang malabo ninyong pag-iisip. Dahil ang sabi sa Pahayag chapter 1, verse 1, ito ang pahayag ng Diyos kay Isos, Kristo. Ito ang pahayag ng Diyos kay Kristo. At kanya naman inihayag kay Juan, at kanya rin inihayag kay Juan. Yan ay isang pattern na pahayag, at ipinahayag rin natin sa mga tao. Yan ang pagpahayag ng salita ng Diyos. Marami ngayon mga reliyon hindi nila alam kung paano magpahayag ng salita ng Diyos dahil na pusis na sila sa kanilang mga doktrina ng kanilang reliyon kaya hindi nila masunod ang Diyos. Makinig kayo, ganito ang pagpahayag ng salita ng Diyos. Ganito ang pagsunod sa Diyos. Sabi sa pahayag o Revelation chapter 1, verse 1, ito ang pahayag ng Diyos. Ito ang pahayag ng Diyos kay Kristo Isos. Ito ang pahayag ng Diyos kay Kristo Isos. At kanya naman inihayag kay Juan. At kanya naman inihayag kay Juan. Naalipin niya sa pamagitan ng anghel ang layunin ng paghayag na ito. Ipinabatid sa mga alipin ng Diyos mga bagay na malapit ng magaganap. Ipinabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ngunit ano ginawa ng reliyon? Ipinabatid ng alipin ng reliyon ang mga bagay na dapat nilang sasabihin, ngunit taliwas sa salita ng Diyos. Ito ipahayag natin ang salita ng Diyos. Itong pahayag ng Diyos kay Jesus. At kanya naman inihayag kay Juan, na alipin niya sa pamagitan ng anghel ang layunin ng pagkahayag na ito ay pinabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng magaganap. Malapit ng magaganap, malapit ng bumalik si Kristo Isos. Ito ang patutunuan at ating pinatutuo rin sa inyo tungkol sa inahayag ng Diyos, pinatunayan ni Kristo Isos. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa mga hulang inahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng magaganap. Malapit na magaganap. Ano gagawin natin? Dahil malapit ng magaganap, mag-aral tayo ng kanyang salita. Mag-aral tayo. Dahil ang sabi naman sa unang Timothy chapter 4 verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Isos. Ikaw ay isang mabuting lingkod ni Kristo Isos kung itinuturo mo sa mga kapatid ang tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual. Ang tunay na aral ang sinusunod mo. Itong tunay na aral na ating sinusunod, nakasulat sa banal na aklat. Yan ang tunay na aral. Kaya ang sabi dito sa 1, chapter 1, 17, verse 17, italaga mo sila sa katotohanan, sapagkat ang salita ko ay katotohanan.
Dahil ang sabi naman sa Mateo chapter 4 verse 4, hindi lamang ang tao nabubuhay sa pagkain, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito nakasulat na sa banal na aklat nating pinag-aralan. Ito'y salita ng Diyos, nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya si Jesucristo, ito rin ang ginagawa niya. Ito rin ang sinusunod niya. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 12, verse 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, na siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam ko ang kanyang utos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang pinagsasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Kaya ito ating sinasabi, ito isang pattern na pahayag ng salita ng Diyos, isang protokol kung paano sasabihin ang salita ng Diyos. Tulad ni Moises, pinagsabihan siya ng Diyos. Dahil ang sabi dito, sinabi ng Diyos kay Moises sa Exodus chapter 7 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ni Paraon, at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sasabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron, at siya naman ang magsabi kay Paraon. Yan ay isang protocol, pattern na pagsunod sa Diyos. Tulad natin, sinabi ng Diyos kay Kristo Jesus, sinabi ni Kristo sa mga apostol, at sinabi ng mga apostol sa atin, at sinabi naman natin sa inyo. Yan ay isang protokol na pagsunod sa Diyos. Kaya maraming mga tao, mga reliyon, hindi nila naunawaan ito. Kaya 2025 years na nakaraan, mga tao ay mangmang pa rin sa salita ng Diyos, walang alam sa sinasabi ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 9, ngunit kaingat kayo sa mga bagay na inyong nasaksihan, huwag ninyong kalimutan na ipawalang bahala. Kayo'y nabubuhay. Habang kayo'y nabubuhay, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Ituro ninyo sa inyong mga anak at mga apo. Ituro ang salita ng Diyos. Ano ang tinuro nyo sa inyong mga anak? Salita ba ng Diyos na kasulat sa banal na aklat? Hindi. Tinuruan ninyo ng doktrina ng reliyon. Kaya lumis kayo sa daang matuwid. Dahil sa inyong mga turo, marami ang napapahamak. Marami ang napapahamak. Ito ang nais ng Diyos. Kung ito ginawa ng mga kanunuan natin noon, hanggang ngayon, lahat ng tao ay nakaunawa sa salita ng Diyos. Lahat ng tao ay may halaga sa kanilang salita ng Diyos. Hindi man tayo tinuruan. Nagpahayag lamang sila ng mga doktrina ng reliyon, hindi nila pinahayag ang salita ng Diyos. Kaya maliwanag, sinabi ng Diyos kay mula pa kay Moises, ngunit kaingat kayo sa mga bagay na inyong nasaksihan. Ay huwag ninyong kakalimutan, ipawalang bahala. Habang kayo'y nabubuhay, ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ituro ninyo sa inyong mga anak at mga apo. Sino sa atin na mga magulang o luluman
nagturo nito sa kanyang mga anak? Wala. Walang nagturo. Dahil ang tinuturo natin doktrina ng reliyon. Ang tinuturo natin, si Kristo ay tao lang, hindi Diyos. Yan ang tinuturo natin. Kaya paano maunawa ng tao si Kristo ay Diyos? Paano maunawa ng tao matakot kay Kristo siya ay Diyos at masunod si Kristo dahil siya ay Diyos? Kaya maraming mga tao hindi makasunod kay Kristo dahil sabi nila si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Kaya hindi nila sinusunod si Kristo dahil tao lang siya, hindi Diyos. Yan ang turo ng Antikristo. Isang turo ng Antikristo. Kaya makinig kayo, pakinggan nyo ang turo ng Diyos. Ang sabi dito, sinabi ng Diyos kay Propeta Joel, chapter 1, verse 3. Sabi dito, salaysay ninyo ito sa inyong mga anak. Salaysay ninyo ito sa inyong mga anak. Sila naman ang magsalaysay sa maging anak nila. Sila naman ang magsalaysay sa maging anak nila. At ang mga ito magsasabi sa sunod pang lahi. At mga ito magsasabi sa sunod pang lahi. Sinabi ba natin si Kristo ay anak ng Diyos? Sabihin natin sa mga anak natin. Sabihin ng mga anak natin sa kanyang mga anak at sasabihin din ng kanyang mga anak sa kanyang mga kapu-apuan hanggat sa sunod pang lahi. Ngunit itinitwist ito ng reliyon. Sabi niya, si Kristo ay tao lang, hindi Diyos. Sabihin niya sa kanyang anak. At ang kanyang anak rin sinabi sa anak niya. Sinabi naman ng anak niya sa iba pang lahi. Sinunod ba nila ang Diyos? Hindi. Dahil ang sabi ng Diyos kay Propeta Joel, isalaysay ninyo ito sa mga anak ninyo ang aking salita na si Kristo ay anak ng Diyos. Sila naman magsalaysay sa maging anak nila. At ang mga ito'y magsasabi sa sunod pang lahi, ipakilala natin si Kristo ay Diyos. Diyos! Yan ang magsalaysay hanggat isalaysay sa ating mga anak na si Kristo ay Diyos, anak ng Diyos. Isalaysay natin sa ating mga anak at mga apo at sila naman magsalaysay sa sunod pang lahi na si Kristo ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. Ngunit kabaliktaran ang pagsalaysay, sinabi ng mga Antikristo naman, si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Ito'y sinalaysay niya sa kanyang mga anak at ang kanyang mga anak rin nagsalaysay sa kanyang mga anak at sa iba pang lahi. Iyan ang salaysay ng Antikristo. Si Jesus ay tao lang at hindi Diyos. Paano natin mapaniwalaan mga ito? Dahil ang sabi naman ng Diyos kay Propeta Habakuk, ito'y napakalagang salita ng Diyos. Maraming mga simbahan ngayon binawal ang magbasa ng salita ng Diyos. Bakit? Binawal upang hindi ninyo malaman ang kanilang turo ay mali. Para madali kayo malinlang, madali kayong madaya, madali kayong mapagpirahan, madali kayong mapasunod sa reliyon. Kaya binawal ang magbasa ng Biblia para mangmang kayo sa salita ng Diyos. Wala kayong alam sa salita ng Diyos. Madali kamo into-intoon. Dahil ang sabi naman ng Diyos kay Propeta Habakuk, chapter 2, verse 2, ito ang tugon ni Yahweh, isulat mong ang pangitain sa malinaw na tapyas na bato
isulat mo ang pangitain, isulat mo ng malinaw sa mga tapyas na bato upang madaling mabasa at ipamalita. Madaling mabasa at pamalita, hindi para taguin. Taguon ninyo, kagang inyong doktrina lamang ang sasabihin nyo sa tao. Doktrina ng inyong reliyon. Kaya maliwanag ang sabi dito sa unang Timothy, ganito magpahayag. Ang sinusunod natin, ang pattern kung paano magpahayag si Kristo Isos. Sinugo siya ng Diyos. Ipahayag mo ang aking salita. At sinugo ni Kristo Isos ang mga apostol. Ipahayag mo ang salita ng Diyos. At ito rin ang ating pinapahayag sa inyo. Dahil ito'y utos ng Diyos. Dahil ang sabi sa unang Timothy chapter 4, verse 13, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla. Napakaliwanag, iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng mga kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo, hanggang ako ay dumating, hanggang si Kristo Isos ay dumating. Ito'y utos ng Diyos. Kaya lagi tayo nangangaral. Kaya sabi ng mga mangmang, dito na naman siya magingay, dito na naman siya. Ito'y utos ng Diyos. Ikaso ang utos ni Satanas ang sinusunod nyo, na ayaw nyong pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya ito ang utos ng Diyos, makinig ka sa salita ng Diyos. Ito'y utos ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa pahayag, chapter 2, verse 11, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu Santo. Ang magtatagumpay hindi na magdaranas ng kamatayan. Kaya kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu Santo. Kaya maliwanag dito, iukol mo, sabi sa Mateo, unang Timothy, chapter 4, verse 13, iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo, hanggang ako ay dumating. Ito ginagawa natin. Sinusunod natin ang utos ng Diyos. Sabi sa verse 14, huwag mong pabayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Hindi natin pinabayaan ang pinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Dahil ito utos ng Diyos, maskin si Kristo Isos, kahit si Kristo Isos, kung ano ang sinasabi ng Ama, yun ang kanyang sinasabi. Kung ano sinasabi ng Diyos na sa langit, ang Diyos na Ama, yun ang sinasabi ni Kristo. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 12, verse 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, sabi ni Isos. Sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam ko ang kanyang utos, nagbibigay buhay na walang hanggan. Ito ang utos ng Diyos, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang utos ba, doktrina ba ng reliyon nyo, nagbibigay buhay na walang hanggan? Kaya lumihis tayo ng landas. Hindi natin natutunan ang daan ni Kristo. Sabi dito, sapagkat hindi ako nagsasalita sa sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam ko ang kanyang utos, nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang sinasabi ng Ama, yan ang aking sinasabi. Yan sinasabi ng aking Amang nasa langit. Ang sinasabi naman ninyo, ang ama ninyo na si Satanas.
Kaya sinasabi niyo lagi ang doktrina ng inyong reliyon. Kaya maliwanag, dahil ang sabi dito sa pahayag, ganito magpahayag, tumanggap ng pahayag ng Diyos. Maraming mga reliyon hindi nila alam kung paano tumanggap ng pahayag ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa pahayag o Revelation, chapter 1 verse 1, itong pahayag ng Diyos kay Jesus, kay Kristo, at kanya naman inihayag kay Juan na alipin niya sa pamagitan ng anghel. Ang layunin ng pagpahayag na ito, ipinabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng magaganap. Sabi sa verse 2, ang patutuo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inahayag ng Diyos at pinatunayan ni Kristo. Sabi sa verse 3, mapalad ang bumabasa sa aklat na ito. Mapalad ang bumabasa sa aklat na ito, ang mga nakikinig sa hula na inayag nito at tumutupad sa nakasulat dito, sapagat lahat ng ito malapit nang magaganap. Malapit nang magaganap. Kaya maliwanag ang pahayag ng Diyos. Pinahayag ng Diyos kay Moses. Pinahayag ng Diyos kay Moses noon kung paano ito isang pattern magpahayag. Sinabi ni Yahweh kay Moses, gagawin kita parang Diyos sa harapan ni Paraon at mga kapatid mong si Aaron ang iyong tagapagsalita mo. Lahat ng sasabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi kay Paraon. Ganyan din ang ginagawa natin ngayon. Sinabi ng Diyos kay Kristo Jesus. Sinabi ni Kristo sa mga apostol, sa mga propeta, at sinabi natin ngayon sa mga paraon. Sino ito mga paraon? Kayo, mga makareliyon. Kayo, mga paraon sa huling araw. Kayo, mga parisiyo sa huling araw. Kaya ito ginamit tayo ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Dahil kung hindi natin didinggin ang salita ng Diyos, mapapahamak nga tayo. Kung hindi natin dinggin ang salita ng Diyos, ay mapapahamak nga tayo. Dahil ang sabi dito, sa 1 chapter 12 verse 48, may atol sa sino mamagtakwil sa akin at hindi tumupad ng aking mga salita. Ang salitang ipinayag ko ang atol sa kanya sa huling araw. Napakaliwanag ang salita ng Diyos, ang atol sa kanya sa huling araw. Ano naman sinabi dito sa Deuteronomy sa Old Testament? Ito din ang sinasabi ng Diyos sa atin. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 28 ay ganito. Verse 15, sa kabilang dako, kung hindi ninyo didinggin ang tinig niya at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Mangyayari sa atin ang mga sumpa. Kung hindi natin didinggin ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos, mangyayari sa atin ang mga sumpa. Naunawaan ba ninyo ito, mga lingkod ng Diyos, na nagpakilala na lingkod ng Diyos?
Naunawaan ba ninyo ito? Dahil kapag hindi nyo naunawaan, malaking kasalanan na gawa nyo sa Diyos. Kaya imbes kayo ginagamit ng Diyos, hindi na Diyos ang gumagamit sa inyo, kundi si Satanas. Dahil ang sabi sa unang Korinto chapter 15, verse 37, kung inakala ni Noman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o ano mang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin ang utos ng Panginoon. Ang isinulat ko sa inyo, dapat kilalanin mong salita ng Panginoon na isinulat sa atin sa banal na aklat, sa Biblia. Dapat kilalanin mo ito. Nakilala mo pero hindi mo pinahalagahan ang salita ng Diyos. Nais ng Diyos, kilalanin mo at pahalagahan atin sa buhay. Kaya maraming mga bagay tayo ay nagkasala sa Diyos. Hindi na Diyos ang ating sinusunod, kundi ang doktrina lamang ng reliyon. Ang kung paano sila mag-asta, magsalita ng Diyos. Ngunit hindi natin lubos na unawaan at palagaan ang salita ng Diyos. Alam ba ninyo kung nagpapahayag ka ng salita ng Diyos, dahil nais ng Diyos ipahayag mo aking salita, pag pinahayag natin ang salita ng Diyos, papasok sa tainga ng tao ang Diyos. Papasok sa puso ng tao at sa ikaisipan niya at baguhin siya ng Diyos. Kaya nais ng Diyos ipahayag ang kanyang salita upang mismo ang Diyos ang namanhik sa taong iyon. Dahil maliwanag ang sabi dito sa ikalawang Korinto, ay ganito sabi sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 20, kaya ako sinugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo sa pamagitan ko. Parang Diyos na rin namanhik sa inyo dahil binasa ko ang kanyang salita. Kaya salita ng Diyos pumasok sa tainga ng tao, pumasok sa puso niya ang Diyos at sa kaisipan niya. Kaya Diyos na magbago sa kanya. Kaya napakaliwanag. Napakaliwanag. Hindi nila alam ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dahil kung alam nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, hindi na sila lalayo sa salita ng Diyos. Dahil sabi dito, sa 1 chapter 8, verse 28, wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. Nagsalita ako ayon sa tinuturo ng Ama na sa langit. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Bakit kasama ko ang Diyos? Dahil sinabi ko ang kanyang salita, binasa ko. Ang salita ay naging buhay na pumasok sa puso ng tao ang salita ng Diyos. Kaya kasama ko ang Diyos. Yan ibig sabihin, pag salita ng Diyos, ang binabasa mo, binabanggit mo, kasama mo ang Diyos. Dahil ang Diyos na magbago sa mga tao, hindi tayo. Pag pumasok ang salita ng Diyos sa tainga ng tao, ay babaguhin siya ng salita ng Diyos. Kaya nasulat dito, bakit ba isinulat dito kung hindi totoo? Dahil isinulat dito dahil nais tayo bigyan ng mga tao kung paano sila tumanggap ng pahayag ng Diyos at naging masaya ang kanilang puso sa pagsunod sa Diyos. Dahil sabi sa unang 1, chapter 1, verse 1, sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Sa simula pa siyang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan
at naipon ng aming mga kamay. Nayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatutuhanan sa inyo at ipinangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Inihayag nga namin sa inyo ang aming nakita kayo upang at narinig upang makasama namin kayo sa pagkikisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isinulat namin ito upang lubos ang ating kagalakan. Isinulat pang lubos ang ating kagalakan. Paano tayo maging magalak kung hindi natin ito binabanggit? Lumihis tayo ng daang matuwid. Sabi sa Malakias. Kaya nakita natin, yan ang ating sinusunod ngayon. Yan ay isang pattern ng pagsunod sa Diyos. Dahil sabi sa Hebreo chapter 1, verse 1, noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propita. Ngunit ngayon, siya ay nagsasalita sa atin sa pamagitan ng Kanyang Anak na si Kristo Jesus. Nagsasalita siya sa atin sa pamagitan ng Kanyang Anak na si Kristo Jesus, Anak ng Diyos. Si Kristo ay Diyos, Anak ng Diyos. Hindi siya tao, siya ay Diyos. Nagpakatao lamang siya upang iligtas ka. Nagpakatao siya upang magkaroon siya ng dugo, upang sa pagbubo ng kanyang dugo mapatawad ang inyong mga kasalanan. Yan ang dahilan bakit nagpakatao si Kristo. Dahil kung hindi siya nagpakatao, siya ay espiritu, walang dugo. Kaya nagpakatao si Kristo upang magkaroon ng dugo, upang iligtas ka. Iligtas kayo, iligtas tayo. Ngunit ano ang ating unawa? Walang halaga sa atin ang kanyang dugo na nag-agos sa krus ng Kalbaryo at sasabihin natin, si Kristo ay tao lang, hindi Diyos. Maliwanag sabi ng banal na aklat, 5 verse dito na ang nagsasabi na si Kristo ay tao lamang, siya ay Antikristo. Antikristo! Alam naman nila ito, ngunit hindi na nila pinahayag dahil gusto nila maging unique sila. Sabi na kayo, iba ang turo nyo sa amin, o iba nga ang turo nyo dahil mga Antikristo kayo. Antikristo kayo. Daming bersikulo dito nagsabi si Kristo ay Diyos, anak ng Diyos. Ngunit hindi nyo pinaniwalaan dahil hindi kayo mga anak ng Diyos, kayo mga anak ng nanay nyo na makasalanan. Hindi nyo pinaniwalaan dahil kayo mga anak ng nanay nyo na mga makasalanan. Bakit hindi nyo lingunin yung nanay nyo? Kung ano ang nanay nyo? Background ng nanay nyo, background ng lola nyo. Ito ang alamin nyo, ang background ni Kristo Jesus. Siya ay Diyos, anak ng Diyos. Maraming mga bagay hindi natin naunawaan. Dahil sabi dito, nung una, sa Hebreo chapter 1 verse 1, nung una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamagitan ng mga propita. Ngunit ngayon, siya ay nagsasalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Pag sinabi na anak ka ng Diyos, hindi ka ba Diyos?
pakok mo naman. Isa kang pakok dahil sinabi na anak ng Diyos, sabihin mo hindi Diyos. Ang pinag-aralan ninyo pagkatao ni Kristo Jesus, hindi nyo pinag-aralan ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Pinag-aralan nyo ang kung paano naging tao si Kristo. Ganon ang kaliit ang inyong kaalaman nang siya namumuhay sa piling natin. Ngunit hindi nyo na laman ang buhay ni Kristo nang siya'y nasa langit, na siya'y anak ng Diyos na sa langit, nagpakatao upang magkaroon ng dugo, upang sa pagbubo ng kanyang dugo, mapatawad ang kasalanan ng mga tao, upang iligtas ka, upang ligtas kayo, iligtas tayo. Yan ang dahilan bakit nagpakatao siya, upang iligtas ka. Siya ang Kristo. Di nyo naunawa ng sinasabi ng banal na aklat. Siya ang Kristo na magligtas sa atin. Bakit sabihin nyo siya tao lang? Dahil hanggang sa tao lang ang kaalaman nyo. Hindi naabot ng karunungan nyo ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Hindi nyo naabot ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Maraming mga bagay hindi natin nalalaman. Maraming mga bagay hindi natin alam. Makinig kayo para dagdagan ko ng karunungan ang utak ninyo. Dahil ang sabi dito sa kawikaan, ito ang kwento ni Kristo nang siya'y hindi pa naging tao. Sa kawikaan, dito na isulat, hindi pa naitao si Kristo, hindi pa siya naging tao, isinulat na dito kung sino si Kristo. Makinig kayo, patagdagan ko ang kaalaman nyo. Huwag kayong patadaya sa turo ng reliyon ninyo. Dahil ang sabi dito sa kawikaan, chapter 8, verse 22, sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong unang panahon, ako'y nalikha na. Matagal ang panahon ng anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyuan itong mundo. Wala pang dagat, ako ay lumitaw. Wala pang bukal ng tubig na malinaw. Wala pang burol at gayon din ang mga bundok. Nang ako'y sinilang dito sa San Sinokob, ako muna ang nilikha bago ang lupa at ang bukid. Nauna pa ako sa labog at sa lupang daigdig. Nang likhain ng langit, ako ay naroon na. Maging ang mga hangganan ng langit at ng lupa itinaraga. Naroon na rin ako sa nangangula pa inilagay ang kanyang paglitaw ng bukal sa kalaliman. Nang inilagay ang hangganan nitong dagat, nang patibay nitong mundo, inilagay at itinatag. Ako ang lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Si Jesus ang katulong ng Amang nasa langit sa gawain. Napakaliwanag. Ano pag unawa nyo yan? Madilim pa. Dahil Antikristo kayo. Madilim dahil Antikristo kayo. Ako ang lagi kasama at katulong sa gawain. Ako'y ligaya niya at sa akin siya'y naaliw. Ako nagdiwang nitong daigdig matapos dahil sa sangkatuan ligaya ko nalubos. Kaya nakita natin si Kristo nung hindi pa siya naging tao. Siya ang nauna. Nauna pa siya sa daigdig. Si Kristo Jesus. Hindi pa ginawa ang lupa at ang bundok. At ang alikabok hindi pa nagawa. Nandun na si Kristo. Dahil si Kristo kasama ng Diyos gumawa ng langit at ng lupa.
Hindi ninyo alam yan dahil ang alam ninyo si Kristo ay tao lang. Kung paano si Kristo pinanganak upang iligtas ka. Yan ang alam mo. Kaya marami ka mabasahan dito, anak ng tao. Oh, anak ng tao. Dahil pinanganak siya. Si Kristo 100% na tao. Dahil upang iligtas ka. Ngunit siya 100% na Diyos. Isang 100% na Diyos, si Kristo Jesus. At siya naman nagpakatao, 100% na tao. Maraming mga bagay hindi nyo manuwan magbasa kayo ng Biblia. Kaya nagkasala kayo sa Diyos. Akala nyo ligtas, sabihin ng reliyon nyo, ay pumasok kami sa aming reliyon, ligtas na kayo. Oo nga. Ang nagligtas sa inyo, reliyon, hindi si Kristo Jesus. Dahil si Kristo Jesus sa inyo ay tao lang. Makinig ka. Madaming mga mabasa natin sa Biblia na makita na mali nga ang katuruan ninyo dahil antikristo kayo. Dahil sabi sa Deuteronomy chapter 4, verse 2, huwag ninyo itong dagdagan, ni bawasan, sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Naunawaan ba natin ang salita ng Diyos? Huwag mong dagdagan ng iyong doktrina upang dayain ang mga tao, upang magkapira ka lang. Dahil yung doktrina, pinapasunod niyo ang tao sa inyong reliyon, sunod-sunuran, upang madali niyo mapagpirahan. Ngunit ito aming pangangaral, hindi ito isang reliyon. Hindi ito isang reliyon, kundi ito kung paano kami pagrelasyon sa Diyos, kung paano masunod ang Diyos, kung paano ka matakot sa Diyos. Hindi ito isang reliyon, kundi kung paano makipagrelasyon sa Diyos. Sasabihin mo ang salita ng Diyos. Huwag mong dagdagan. Huwag mong bawasan, sundin mo ito ng walang labis at walang kulang. Itong bersikulo pala ito, nagkasala kayo. Bakit kailangan may doktrina? Dahil doon kasi ang pira sa doktrina. At sa doktrina nila mapasunod kayo sa kanilang reliyon. Sa reliyon kayo pinapasunod, hindi sa Diyos. Ngunit ang salita ng Diyos, ito'y doktrina ni Kristo Jesus. Kung pakinggan natin, pinapasunod tayo sa Diyos. Sa Diyos tayo pinapasunod, hindi sa reliyon. Huwag mo ninyo itong dagdagan, ni bawasan. Sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Napakaliwanag. Alam mo ba, ang mga nagdagdag ay may parusa. Ang mga nagbawas ay may kaparusahan. Pakinggan ninyo ito sa mga nagdaragdag sa salita ng Diyos. Kita mo ang Ten Commandments. Wala na ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Tinanggal. Dahil yun sila, mga bulangguro. Ito, babala ng Diyos sa pamagitan ni Juan. Sabi sa Payag, chapter 22, Payag o Revelation, chapter 22, verse 10, ako si Juan ang nagbabala. Ako si Juan ay nagbabala sa mga sinumang makarinig sa mga walang nasasaad sa aklat na ito. Ang sinumang magdaragdag ng nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos ang kanyang parusa sa mga nakasulat sa aklat na ito. Ang mga salot nakasulat dito, idaragdag ng Diyos sa mga tao nagdaragdag ng kanyang salita. Doktrina ng reliyon. Kaya noon mga tao nagasimba sa Diyos-Diyusan. Ngayon, ang sinasamba ng tao sa new generation ay ang doktrina ng reliyon na ang kanilang sinasamba, hindi ang Diyos. Kaya daragdagan kayo ng parusa
ng Diyos sa banal na aklat. Sinasabi ng banal na aklat. Sabi naman ng Diyos sa mga nag-alis, nagbawas sa nasaad sa aklat na ito. Sabi sa verse 19, at ang sino na mag-alis sa anumang mga ulang nasaad dito ay alisan ng man ng Diyos ng karapatan sa bunga ng puno na nagbibigay buhay sa banal na lungsod. Sa binabanggit dito, bawasan ka ng Diyos. Imbis naging anak ka ng Diyos, hindi na. Hindi ka na maging anak ng Diyos, kundi isa ka ng anak ng reliyon mo. Isa ka ng anak ng reliyon mo. Hindi ka na anak ng Diyos. Ano naman sinasabi dito sa Kawikaan, sa 13? Makinig kayo para malaman nyo. Hindi kasi kayo nagbabasa, kaya wala kayo nga alam. Kaya madali kayo madaya, madali kayo mainto, papati-patihan ka mo, gapati man ka mo. Madali kayo pasunod-sunurin dahil wala kayong alam. Mangmang kayo sa salita ng Diyos. Marunong lang kayo sa doktrina ng reliyon ninyo, ngunit sa salita ng Diyos, wala kang alam. Ang sabi naman dito sa Kawikaan, chapter 30, verse 6, ay ganito sinasabi sa atin ng Diyos, huwag mong dagdagan ang kanyang salita. Huwag mong dagdagan ang kanyang salita, sapagkat sasabihin ka niya na isang sinungaling. Huwag mong dagdagan ang kanyang salita, dahil sasabihin sa iyo, sasabihin ng Diyos, sasabihin ng Diyos sa iyo na isa kang sinungaling. Napakaliwanag. Kaya ito ang atin. Kaya marami tayong matutunan dito. Kaya ang sabi naman sa mga ngaral, ay ganito naman sinasabi sa mga ngaral. Mga ngaral, chapter 12 verse 13, mga anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na ito, na hindi titigil ang paggawa ng iba't ibang aklat, at labis na pag-aaral ay paghirap ng katawan. Bakit paghirap? Labis na pag-aaral, paghirap ng katawan. Nag-aaral ka mula umaga hanggang hapon. Aral ng reliyon ng pala, hindi aral ng Diyos. Maraming mga reliyon may kanya-kanyang libro, kanya-kanyang aklat, at doon kayo pinapaniwala. Hindi na kayo pinabasa sa Biblia, dahil doon kayo pinabasa sa kanilang mga doktrina, doon sa kanilang aklat, kung paano sila daw sumunod sa Diyos. Ngunit ang salita ng Diyos nagsasabi sa atin kung paano natin sundin ang Diyos. Ngunit ang kanilang mga aklat naman, palagay natin revelasyon yan. Ano ba malaga? Revelasyon ng Diyos sa tao na gumawa ng aklat, o kaya ang Diyos na mismo nagsasalita? Kaya makita natin ang kahalagahan. Dito natin malaman ang kahalagahan. Ano ba ang malaga sa atin? Ang Diyos nagsasalita sa atin, o revelasyon. Dahil ang nakasulat yan sa Biblia, sa mga libro yan ng iba't ibang reliyon, galing din yan sa Biblia. Pinaganda lang nila, sugar-coated, kaya pag binasa mo, parang maganda pa sa Biblia. Pero doon dito rin yan ang original. Bakit hindi ka ba sa original? Kaya labis na pagbabas. Sabi dito sa mga ngaral, ay ganito, ang mga anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala nito. Hindi titigil ang paggawa ng iba't ibang aklat. At ang labis na pag-aaral ay pagpapahirap ng katawan. Bakit? Pinahirapan nyo lang katawan nyo. Hindi naman kayo maligtas. Mga Katoliko, nag-aaral ng kanilang doktrina.
Mga santo-santo, ligtas ba kayo? Kahit Iglesia ni Cristo, may mga pasugo. Nandoon na lang kayo, wala na kayo nagabasa ka Biblia. Pinipili lang nila ang mga bersikulo na malapit sa kanilang reliyon para palabasin siya ang tama at totoo. Sila lang maligtas. Kahit ibang reliyon, kung nagbabasa ka ng Biblia, mahayag ang kanilang kamalian, mahayag ang kanilang maling aral, maling katuruan. Ang nangyayari, gumawa sila ng kanilang idea at ang Diyos magasunod, magapati sa kanilang idea, opinion. Hindi gaya dito sa Biblia, ang Diyos ang nagsabi at kita kasunod sa Diyos. Pero ang doktrina ng reliyon iba. Pasundin ka sa doktrina ng reliyon, pati ang Diyos magsunod sa doktrina ng reliyon. Samantala, ang sa Diyos, ikaw ang magsunod sa Diyos. Ang Diyos ang manguna kanimo, hindi ikaw. Hindi nga kita manguna katapos ang Diyos magsunod sa gusto ta. Kita masunod sa gusto kang Diyos. Hallelujah! Kaya marami dito, kaya sabi dito sa mga ngaral, kaya kailangan natin magbasa ng Biblia. Huwag tayo asa sa reliyon. Mga anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na ito, na wala nito. Hindi titigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at labis na pag-aral ay pagpahirap ng katawan. Kita mo maraming mga ngayon, bagong reliyon, gagawa-gawa na sila ng kanilang idea, opinion. Katapos pasundo, kapitan nila ng bersikulo, akala mo sa Diyos hindi. Kanilang pag-iisip lang yan. Kaya sabi dito sa verse 13, mga ngayon chapter 12, verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos, matakot ka sa Diyos, at sundin ang kanyang mga utos, sapagat ito ang buong katungkulan ng tao. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ano ba ang utos ng Diyos? Doktrina ng reliyon? Hindi. Utos yan ng reliyon. Ito ang utos ng Diyos, nakasulat sa banal na aklat. Hallelujah! Kaya ito atin, nais kong ipahayag sa inyo kung gaano kahalaga ang Diyos. Kung mahalaga sa iyo ang Diyos, dapat mahalaga rin sa iyo ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Ang kanyang salita ay nagbibigay buhay, pag-asa na walang hanggan, hindi ang doktrina ng reliyon ninyo. Hallelujah! Ito lang aking mensahe. Nais kong ipahayag sa inyo ang kahalagahan ng salita ng Diyos, ang kahalagahan ng Biblia, dahil dito nakasulat ang kanyang salita mula noon hanggang ngayon. Hindi nagbabago. Ang Biblia ang napakahalaga. Dapat mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo mamuhay sa doktrina ng reliyon lamang. Diyos ang magbibigay buhay sa inyo na walang hanggan, hindi ang reliyon. Diyos ang magligtas sa inyo, hindi ang reliyon. Kaya Diyos ang pahalagaan ninyo. Hallelujah! Puri ng Diyos. Sana may napulot kayong aral sa umagang ito. Ito ang aral ng Diyos. Turo ng Diyos at aral ni Kristo Jesus upang makamit mo ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ang tunay na pagsunod sa Diyos at pagkilala sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos at palagaan ay sa buhay upang makamit mo ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Purihin ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Purihin ang Diyos na bibigay sa atin ng hangin sa ating mga ilong. Purihin ang pag-ingat sa atin ng Diyos. Sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, iniingatan tayo ng Diyos. Binibigyan tayo ng lakas, binibigyan tayo ng Diyos.
Binibigyan tayo ng Diyos ng kaginawaan sa buhay, pira, upang mamuhay tayo na masagana upang hanapin mo ang Diyos. Hallelujah, purihin ang Diyos. Ito lang aking aral. Sana may napulot kayo na aral ni Kristo Jesus. Hallelujah. Salamat. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Muli po, magandang tanghali sa ating lahat, mga kaibigan at kapatid sa Panginoon. Muli po, aming pong binabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba ay para sa Diyos lamang. Kamusta po kayo, mga kaibigan at kapatid sa Panginoon? Kayo po na nakapagpakinig sa salita ng Diyos sa mga oras na ito, kayo po ang pinakamaswerte. Kayo po ang pinakamaswerte. Hallelujah! Dahil hinanap kayo ng Diyos sa mamamagitan ng kanyang Espiritu. Na ang salita ay sumama sa Espiritu ng hangin. Hallelujah! Blessed are those who hear the word of God